gusto mo lang may content ka, okay, gawin mo yun. Wala naman nagbabawal. That's the beauty of internet. Wala pang batas na magbabawal ang content mo, not unless makaka-harm yun sa iba. Good morning mga tugang. So it's a beautiful day today. Maganda yung weather natin. Magpi-pre-trip tayo and then larga. Bakit bukas ka? Who opens you? Yeah. Lightest. Duman sa digmaan tong trailer na to. Digmaan laban sa snow at putik. Ay nako. LeBron James. Tire chain natin kompleto. Front wheel. Push rod, brake. Walang tagas, walang crack, walang damage. Goods to go. Pag winter mga tugang, hindi tayo masyado nagwa-washing ng truck. Sayang lang ng oras at ng effort. Dahil paglabas mo ng yard, balik din sa dati yung dumi. Pinits. Sabi ng company, not less than 15 minutes daw. Kailangan gawin ng pre-trip. By the book ang company natin. Walang masama dun. Pero hindi ko rin pwede sabihin okay ako dun. Pero susunod tayo dahil tayo ay company driver. Until such time na sa atin na yung truck, tayo nang masusunod kung anong gusto natin gawin. Pero as long as nakikidrive lang tayo, gawin at sundin ang ipinag-uutos.
ba? Okay na, ready na yung ating manifest. Ang manifest po ay yung isang papel na may barcode. Yan ay binibigay natin sa border. At yung mga border officer, i-scan na lang nila. Hindi na kailangan magtanong ng madami. Lahat ng information tungkol sa load ay naandun na lahat. Kung may mga additional question pa man sila, sa kanila ng discretion yun. Pero pag tungkol sa load, lahat ng information, saan galing, saan patungo, ano ang laman, nandun na sa barcode na yun. Yung mga discretionary questions ng mga officer, may de-declare ka ba? Ano yun? Meron ka bang mga ipinagbabawal na gamit? Wala. Ano bang pinagbabawal na gamit natin? Pinagbabawal na kapugian lang meron tayo. No. Anyway, 3 minutes to go. Larga na tayo. And itong hindi ko maintindihan guys sa aking chest mount. Bakit tumatabingi? Or talagang tabingi lang talaga ang posture ko? Shout out nga pala sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hindi ko kayo maisa-isa dahil wala naman nagpapa-shoutout. Ay nako, hirap kumita sa Facebook. Actually hindi naman natin inahabol yun. Ano na lang yun, consolation prize sa mga effort na ginagawa natin at gagawin pa lang. Kasi unang-una, libangan lang natin ito. At kung may regalo sa inyo dahil sa paggawa ng, dahil ginagawa nyo yung pinagkakalibangan nyo, goods yun. Ang hindi ko gusto yung gagawa ka ng content na hindi naman tugma sa gusto mo, pero por dahil gusto mo lang may content ka, okay, gawin mo yun. Wala naman nagbabawal. That's the beauty of internet. Wala pang batas na magbabawal ang content mo, not unless makaka-harm yun sa iba. Kaya nga yung mga company, tinatanong nila kapag nag-a-apply ka, tinatanong nila, are you active on social media? Do you have a YouTube page? If you have, please refrain from showing our company logo, address, etc. For what reason? Hindi naman sila nagbibigay ng reason, pero I can only assume na umiiwas sila sa mga unnecessary attention na pwedeng mag-create ng content mo. Anyway, yung load natin is galing sa Red Deer, Alberta going to Los Angeles. So dito tayo natulog sa Flying J, 114th Ave dito sa Calgary. Pero sarado yung mga fuel bay nila for diesel. Kasi plano ko sana magdi-diesel talaga ngayong umaga, mag-full tank. Pero hindi, bali doon na lang tayo sa Nanton, which is siguro 1 hour away from here. Meron pa naman tayo 2 guhit sa ating tangke. And yun, before fueling magtitimbang ako dyan somewhere sa Okotoks.
At titingnan natin yung mga trailer axles natin. Parang duda ako na kasi hindi tayo puno guys. Actually siguro 2-3 dipa from last cargo to the door. Pero mabigat kasi pork legs yung dala natin. Although dito sa ating fifth wheel drive axle natin magaan siya, pero hindi ako nagtitiwala basta-basta. Just libre naman yung timbangan doon, so ba't pa tayo magdadalawang isip. Outside temperature natin guys is negative 8 degrees Celsius. Very lucky lang dahil hindi pa umuulan ng snow dito sa part na to. So sige, see you later pag timbang natin. And if needed, mag-a-adjust tayo ng trailer axle, ng mga axle, pati drive axle if needed. Pero bihirang mangyari yun. So later na lang. So dito tayo ngayon sa West Okotoks. Okotoks. Ayun o, Okotoks. Kala nyo, niloko ko kayo, no? Yung mga pangalan dito ng mga town. Titingnan natin yung mga timbang ng mga axle natin. I'm sure hindi naman tayo overweight sa ating gross. Yung gross, yung kabuuan, truck and cargo, yun ang tinatawag na gross vehicle weight, GVW. Hindi tayo dapat lumampas ng 34, basta 80,000 pounds. So titingnan natin yung mga timbang natin, bawat axle, steering, drive, tsaka trailer axle. Titingnan natin kung ano yung red light, green light. Green. So tansya ko kailangan natin mag-adjust just a tiny bit dyan sa likod sa trailer. I-atras natin ng konti yung ating trailer axle kasi masyadong magaan naman itong ating drive. Ang problema naman kasi kapag masyadong nasa likod yung trailer axle natin, yung offset masyadong mabagal. Yung offset guys, yan yung rate ng pagliko ng axle, ng trailer axle in relation sa pagliko mo. So masyadong atras, masyadong matagal. So the thing is baka sumabit yung mga gulong mo somewhere, yung likod ng trailer mo. So as much as I can, nilalagay ko talaga sa pinakaunahan yung trailer axle ko para mas mabilis din siyang pumaling, ika nga. So yun, nagtimbag din to si pare ko. Okay na siguro siya, hindi na siya pumunta sa dulo eh. So against the sun pa naman tayo. OMG, araw gabi, walang panty. Lagay natin sa gitna. So ilan yon? Kikita nyo ba? 5,070. Okay, goods. Drive axle. Drive axle is 12,900. 12,900. Okay, good siya. Trailer axle, ito yata mabigat.
1,840. So timbang lang siya. So no need mag-adjust. Yay! Palakpakan! So dito kasi guys sa Canada, kilos ang kilo. Yung weight of weight of measurement nila is nasa kilo. And then pag cross mo ng US is bigla magpa-pound. So sa isang kilo is merong 2.2 pounds. O goods na goods yung ating timbang. And wala tayong dapat i-adjust. As in wala talaga. Oh, you're so funny. So for now, mamaya samahan nyo ako, magagasolin na tayo siguro in 30 minutes. A6791.